Okay, class. So, ang topic natin naman ngayon na ating isosolve ay tungkol sa cooling towers, no? So, ito yung problem. Water at 30 degrees Celsius flows into a cooling tower at the rate of 1.15 per kilogram of air, no? Air enters the tower at the dry bulb temperature of 20 degrees Celsius and a relative humidity of 60% and leaves it at a dry bulb temperature of 20 degrees Celsius and 90% relative humidity. Makeup water is supplied at 20 degrees Celsius and atmospheric pressure is 1 atm or that is equal to 101.325 kilopascal, no? Ay, mali, no? It should be 98 kilopascal. Determine the temperature of water leaving the tower, the fraction of water evaporated, and see the approach and drains of the cooling tower. Okay, so bali ito yung ating schematic diagram. This should be 20 degrees Celsius. Okay. So, hanapin daw natin yung temperature, no? Temperature ng leaving the cooling tower, yung tubig daw. So, that is T4, no? Okay, and then B is the makeup water. Makeup, no? Or yun na rin yung mass flow rate ng 5, no? Kasi ang pinapalitan ng ang rason kung bakit merong makeup water dito, lagyan natin na makeup. Kasi yung tubig, kung mapapansin natin dito, yung tubig tsaka yung air nagsasalubong dito. So ayan, ang mangyayari, yung ibang tubig ay dadalhin ng air palabas, no? Yun yung nag-evaporate, and which is yun naman yung rason kung mayroon tayong makeup dito. Pinapalitan ng makeup water yung nag-evaporate na tubig, which is dala-dala na ngayon ng air sa state 2. Okay, and then letter C is the approach and range, no? Range. Now, para makuha natin yung temperature sa state 4, so kailangan nating makuha yung kanyang enthalpy. So, paano natin makukuha ngayon yung enthalpy? Kailangan nating mag-energy balance. Okay? So, lahat ng pumasok ay equal dun sa lumabas. Ano ba yung pumasok? Mass flow rate ng air, H1. Ito, yung energy dito. Plus, isa pa. Yan, yung mass flow rate ng water. Then, enthalpy at 3. Meron pa bang pumasok? Yung mass flow rate ng 5. Or mass ng 5 na lang muna, no? And then, H ng 5. Okay? Then, equal dun sa lumabas. Dalawa lang naman yung lumabas. So, tsaka ng 4. So, MA H2 plus mass flow rate ng water and then enthalpy at state 4. No? So, para makuha natin yung enthalpy sa may 3, mag-ano tayo? I-arrange natin yung equation. M water H3 less H4, no? Equal to mass flow rate ng air H2 less H1. Tapos ito plus, tama ba? Lipat dun sa kabila 3.
4. 2 less 1. Minus pala, minus. It should be minus, no? Less M5 H5. Okay? Now, kung makikita ninyo yung air na ano dito, that is pure air kung walang halong vapor, no? So if you want, no, meron naman akong separate na lecture video for air conditioning, no? So pag-aralan nyo 'yon kung gusto ninyong hindi nyo pa alam kung ano yung principle ng cooling tower, no? Sa pagso-solve. Okay? Merong lecture video for that, no? Doon sa actual application kasi ito ng air conditioning, no? So meron akong lecture video, no, for air conditioning. Okay, yan meron siya para kung sakaling hindi niyo maintindihan yung principle kung paano nasasolve tong mga to, hindi panoorin niyo muna yan. Okay, so that now next yung M5 diyan, that is equal to yung specific humidity ng 2 minus 1, no? Sorry. Multiply it by mass flow rate ng air, yun siya, no? Okay, so mass flow rate ng water, H3 less H4 is equal to mass flow rate ng air, and then H2 less H1 minus, dapat pala ano to, bracket pala dapat yon, H5, no? Okay, bracket sana dapat to, no? Tama ba? M5. Okay, so yan, tama. Okay, so nakapag-derive tayo ng formula. So, kunin naman natin ngayon yung mga properties. Unahin natin yung mga madadali. Ito. So, H5. So, assume natin na yan ay saturated liquids. That is equal to HF at 20 degrees Celsius, which is equal to 83.96, no? Kaya ano pa? Yung 3 dito. Then, H3 dyan. So, assume natin na saturated liquid din yan. At ano ba yung temperature dito? 30 degrees Celsius. Okay? So, at 30 degrees Celsius, H3 is equal to 125.79. Okay? Yan. Now, dito tayo sa part na ito. Sa may air. Okay? So, ang pagkuha ng enthalpy ng air, that is equal to, H1 is equal to Cp ng air, T1 plus specific humidity ng 1 times Hg, no? Hg at that temperature, no? Okay, Hg1. Now again, bakit Hg1 yung nakalagay dito? Panoorin ninyo yung lecture video ng air conditioning para malaman niyo kung bakit si Hg yung nilalagay natin diyan. Okay? So, yan. Yung enthalpy, pwedeng makuha yan directly sa psychrometric chart kapag yung pressure ay 101.325. Since yung pressure natin dito is 98, so hindi applicable yung psychrometric chart. Pang ano lang yon, pang 1 atm. Okay, so magkaiba tayo ng pressure, no? Okay, so ano ba yung W1 kasi? Ano yung W1 is equal to 0.622 PB1 over total pressure, or yan yung atmospheric pressure, PT, less PB1, no? Okay? So, ano naman ngayon yung PB1? Ito kasi okay na yan eh. So, ito na lang yung kailangan para masolve yung W1. Okay? So, meron tayong binigay na relative humidity, which is 60%. P is equal to PB over PS, no? Ang ibig sabihin ng PS, yan yung saturation pressure at certain temperature. Okay, so ang PB1 natin dyan is equal to
0.6 multiplied by, ano ba ang PS at 20 degrees Celsius? So, ang PS or yun yung saturation pressure at 20 degrees Celsius is equal to 2.339, no? Yan. So, tayo dito. Therefore, ang PB1 is equal to 1.4034. Okay, so, ready na tayong isolve ang specific humidity ng 98 less 1.4034. 1.4034. So, ang specific humidity sa my state 1 is 0.00904. This is kilogram ng pure air, no? Per, no. Tama ba? No. Kilogram ng water, no? Or vapor. Water vapor per kilogram ng pure air. Okay, yan. So, yan. Then, substitute natin dito. Ang ginagamit ko na CP ay 1.005, no? Yung ginagamit kasi ninyo na 1.0062, yun yung specific or yung CP, no? Specific heat at constant pressure kapag 100 degrees Celsius, gano'n. So, mataas yung temperature. Now, kapag sa air conditioning, so mapapansin, mababa lang yung, yung temperature, no? So, ang ginagamit dito is 1.005 kapag mababa lang yung temperature para mas accurate, no? Okay, and then, this is 20 plus 0.00904 multiplied by HG. So, lagay na lang natin dito. At 20 degrees Celsius, ang HG dyan is 2538.1. So, lagay natin dito. Okay, so yung enthalpy at state 1 is 43.04. Okay, next sa state 2 naman. So, same process. Okay, ito at 28 degrees Celsius naman, ang HG dyan is 2552.6, no? Okay. So, H2, 1.005 times 28. Saglit. Kailangan pa palang isolve yung W, no? So, W2 is equal to 0.622 multiplied by 0.9 dito. And then yung PS at 28 degrees Celsius. Ang PS at 28 degrees Celsius is 3.782, no? Okay, then 98 plus 0.9 times 3.782. Okay, yan. So, ang specific humidity is 0.02238. Yan. Okay. So, ang H2 naman natin dyan is 1.005 times 28 plus W 0.02238, and then ang HG dyan is 2552.6. Okay. So, ang lumalabas na enthalpy at state 2 is 85.27. So, since kompleto na yung mga dito, enthalpies, yung state 5, meron na, no? So, para makuha yung state enthalpy at state 4, i-substitute natin dito. So, 1. Ano ba yung mass flow rate ng water? Sabi is 1.15, no? Kada isang kilo ng air. So, 1.15, and then H3. Saan na yung H3 dito? 125.79 less enthalpy at state 4 is equal to mass flow rate ng air 1. Okay, bakit 1? Kasi according sa problem, bakit may kilogram per second yun? Ba't wala yun?
Ang unit nito is kilogram ng water per kilogram ng air, kaya 1 dito. No? And then, H2, ano ba yung H2 dito? Ang H2 dito is, ayan, 85.27 minus 43.04. Okay? Minus. May kadugtong pa yan. So, dapat pala bracket to. Bracket. Palitan natin ng bracket. Minus. W2 less W1, no? 0.02238 less 0.0094 times enthalpy at state 5 is tama ba? Yes, 83.96, no? Yan. Okay, so enthalpy at state 4 na makukuha doon is 90.04, no? Kilojoules per kilogram. Now, para makuha natin yung temperature, puntahan mo yung steam table, no? Okay? Puntahan mo yung temperature, pressure, saturation, table 2, saturation pressures, no? Then, hanapin mo yung enthalpy na HF, no? 90.04. So, yung corresponding temperature nito is approximately 21.5 degree Celsius, no? Okay, so yan yung tinatanong sa letter A, no? Letter B naman is, actually, na-solve na natin yung letter B, no? So, mass ng 5 is equal to 0.0, ano nga ba yan? 2238 less 0.00904, no? Times mass flow rate ng air daw, which is 1. Okay, this is equal to 0.01334 kilogram ng water ito. Ng makeup water ito, kilogram ng makeup water. MU na lang. Makeup water per kilogram ito ng dry air. So, dapat pala dry air yung ilagay natin dito. Ibig sabihin ng dry air, walang halong moisture. Okay, dry air ang pinag-uusapan dito per kilogram ng dry air. Okay, so ito yung mass ng pipe. And then, for letter C, range. Ano naman yung range? So, ito. Range. Ang range, that is equal to the temperature ng 3 minus temperature ng 4, no? So, yung range na makukuha natin dyan is equal to, ano nga ba yun? 8.5 degrees Celsius. So, yung range, no? And then, yung approach naman na sinasabi, that is equal to temperature ng 3 minus T wet bulb ng state 1, no? So, ang wet bulb, mahirap makuha yan, no? Kapag yung pressure ay hindi siya tawag nito, hindi siya 101.325. Okay? So, kailangan natin ng mag-open ng file. Ito, properties of moisture, no? So, actually, itong Excel na ito, lahat ng gusto mong kunin, no, na properties, basta given yung dalawang property, pwede, no? And yung atmospheric pressure, halimbawa, given ang dry bulb tsaka wet bulb, o yan, type mo lang dyan, makukuha mo na lahat sila, no? So, ginawa ko to, no? So, here, dry bulb temperature ito, tsaka yung, ano ba yung isang given? Relative humidity. Okay, pero wala naman tayong ganun, no? So, ito na lang, dry bulb tsaka
Okay. So, ang pressure natin ay 98. And then, ang dry bulb temperature is 20. And then, ang specific humidity natin is 0.00904. So, yan o, 60 yung relative humidity natin, di ba? Okay, yung enthalpy natin is 43.04 sa na-solve natin. Dito sa Excel is 43.06. Then, yung wet bulb temperature is 15.8. Okay? Ayan. Is 15.8. Uy, nawala yung ano natin. Saan na yun? Yung whiteboard. Ayan. So, this is equal to, ano na to? 30 less 15.8, no? So, approach, therefore, is equal to 14.2 Celsius degree. So, baliktad. Dapat pala to. Hindi naman madidetlahan naman lahat, no? Okay, so baliktad. Dapat ganito, no? Kapag change in temperature. But anyway, we accept naman yung ganito, no? Okay, so now magdadagdag tayo. Yung cooling tower efficiency, no? So, maglalagay tayo ng ito yung temperature, and then ito naman yung length, no, ng cooling tower. Okay, so ano bang mas mataas ang temperature? Siyempre yung tubig na galing sa condenser, o pababa yung kanyang temperature. O yan, bumaba yung kanyang temperature. Ito yung state 3, and then ito yung state 4. Okay, and then yung air naman pasalubong eh. Yung air pasalubong, no? Ganyan. Okay, so medyo ano yung drawing, isipin nyo na lang na maganda yung pagkakadrawing. Okay, dito yung 1, and then ito naman yung 2. So ang cooling tower efficiency, no, hindi pala pwede to. Ang cooling tower efficiency, that is equal to the range, no, divided by yung temperature ng 3 less T wet bulb sa may 1. So kung i-drawing sana natin, ano ba? Range. Or this is equal to T3 less T4 over T3 less T wet bulb sa may 1. Sige nga. Drawing na nga lang natin. Ito yung wet bulb sa may 1. So, yan. 2 si 3, 4, and then 2 si 1, and then 2. Okay? So, parang ganito, no? Yung efficiency ng cooling tower is ito, change in temperature dito, change in T dito, divided by dito, no? Change in T dito. Okay? Ayan. Wet bulb temperature. Kaya lang, ang pinag-usapan na dito is mga wet bulb na, no? Wet bulb dito, sa part ng air. Okay? So, ayan. So, the cooling tower efficiency is equal to 30 less 21.5 divided by T3. 30 less, ano na to kanina? 15.8. Tama ba? So, the cooling tower efficiency is equal to, check natin. %59.86%, no? Or pwede rin naman yung cooling tower efficiency natin is equal to range divided by the approach.
Ayan, no? Okay? So, that's all for cooling tower problem solving.